Finally, I am back here sa second home ko. Kaya gusto ko dito guys kasi aside from kabisado ko na dito yung pasikot-sikot, marunong tayo mag-Thai konti, basic Thai. Tapos, ganito pa, hindi sila madamot. Alam niyo ba guys, kahit hindi kayo lilipad, mag-ahatid lang kayo, pwede kayong pumasok dito. Walang masisita sa inyo. Hello guys, it's me again, Mark Paragas, and welcome to Suvarnabhumi Airport. In fairness guys, nakatulog tayo. Siguro sa sobrang antok natin, yung bonggang-bongga, nakatulog tayo. Siguro nagising ako after 1 hour, mga ganon. And then nakatulog ulit ako, nagising ako after 2 hours. Actually guys, yung flight time natin, inabot lang ng 3 hours. And again, we flew via Cebu Pacific. And once you arrive here, please be reminded that Bangkok or Thailand is 1 hour behind from the Philippines. And currently guys, it is 3 o'clock na in the morning dito sa Thailand, and syempre 4 AM na dyan sa Philippines. Kaya naman, good morning Thailand, good morning Philippines, and hello world. Finally, I am back here sa second home ko. So ayun, ano pa bang pwede nating ibigay na information? So anyway, so this video guys will be our guide on what are the things that you need to do on your first hour here in Bangkok, or should I say, what are the things that you need to do when you land here sa Suvarnabhumi Airport. So ano lang, mga fun facts lang guys. Kung isusulat nyo guys, yung or i-spell nyo yung pangalan ng airport na to, it should be spelled as Suvarnabhumi. So that's Suvarnabhumi Airport. But if you're going to pronounce it, at saka yung may intindihan talaga ng mga lokal and on how they pronounce it, it should be Suvarnabhumi Airport. Hindi nila kayang ma-pronounce masyado ang V at saka R. Ayun ha. And wait lang, alam niyo ba ng Bangkok guys, kabisado ko yung pinaka-Thai name niya. Huwag kayo wait lang, kabisado ko pa ba? Kabisado ko siya before. Okay, wait. So mahaba kasi yung name niya guys, into Thai. So ito, ang pangalan guys ng Bangkok City ay Krongthep Mahanakhon Amon Ratanakosin Mahintara Ayutthaya Mahadilop Popno Paratratchatani Burirong Udom Rachani Wet Mahasatan Amon Piman Awatan Satin Sakatatiya Witsunokam Prasit. Oh my God! Wow! Oh my God, kabisado ko pa. Hala, ba't ganun, kabisado ko pa? Sabi kasi yung second home ko to eh. So ganun guys. And ano pa ba? So marami tayong pwedeng gawin dito over the weekend kasi wala, gusto ko lang. Hindi, wow. Possible yung mga pwede natin puntahan is yung mga hindi pa natin napuntahan na kahit mabalik-balik ako dito guys, never namin napuntahan. Syempre hindi na mawawala dyan mga street market or street night market. Ewan ko ba, hindi ako na kahit nung kami ni Shane dito, kahit nung mga barkada ko pa, never kami nakapunta sa isang street market. And I've heard na meron ng bagong street market dito guys. Actually marami na. Kaya we'll see. Okay? So first things first guys, once you land here sa Suvarnabhumi Airport, syempre, you need to clear the immigration. So for the immigration guys, nag-fill out tayo ng TDAC na tinatawag, or yung Thailand Digital Arrival Card. And ginawa ko siya nung nasa airport na tayo sa NAIA, which is napakadali lang. But you have the options to fill it out, I think 3 days before your flight. And medyo confusing siya nung una kasi may mga drop down arrow doon na hindi mo alam kung anong i-fill out mo. At saka rumbled, hindi siya nakasort into like by letters. Hahanapin mo talaga. Pero syempre, bago tayo makarating ng immigration, tuturuan ko kayo kung paano mag-fill out ng Thailand Digital Arrival Card. Free lang to. Parang katulad lang to ng e-travel sa atin na wala kayong kailangang bayaran. So, turuan ko na lang kayo para hindi na kayo mahirapan. Malakas kayo sa akin. Okay. Sige, in 3, 2, 1. Okay guys, so pwede siya sa mobile phone, pwede rin siya sa browser niyo kung may laptop kayo. Just go to Google and then type nyo lang guys yung TDAC Thailand.
Ayan. So itong pangalawa guys, yung https://tdoc.immigration.go.th. Yan lang yon. And again, huwag kayong pupunta sa ibang website kasi mag-a-ask yun ng payment at the end of your registration and scam yun. Okay? So you have two options here, arrival card and update arrival card. So wala pa naman tayong arrival card guys for the first time. So ito to. And nakalagay pala dito na foreigners are required to submit their arrival card information 3 days in advance. So personal information, lagay natin tung sa whore. Middle name, hindi naman kailangan. So, passport number, kunwari, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Filipino citizenship. Ito yung sinasabi ko, isa sa mga drop-down na nakakalito. Siyempre, dapat Filipino, di ba? Pero, dapat Philippines ang hanapin nyo. So, pag i-drop-down nyo yan, hindi siya nakasort into, wait nga, ayan. Hindi siya nakasort into letters. Talon-talon siya. Tignan nyo Ay, mukhang okay na. Last time nung una kong hindi siya nakasort. Kaya ang hirap hanapin. Ay, hindi nga. Tignan nyo. At tama-tama nakasort na nga siya in fairness. Sorry. Hanapin natin syempre sa Philippines. Hindi kasi pwede mag-type ng Ayan, Philippine lang Ayan. Tapos date of birth, bata pa tayo. 25. Occupation, kunyari lang content creator. Male. Wala naman tayong visa kasi free visa tayo guys up to 30 days for Philippine passport holder. Country, ito ulit drop down. Siyempre Philippines. Ayan, ito yung sasabi ko sa inyo na hindi siya nakasort. So good luck. Hanapin natin yung Philippines dito. O diba? Ang saya-saya naman dito. Kaya dito ako natagalan. Ayan, Republic of the Philippines. Ayan siya guys Tapos City, State of President. Siyempre hanapin natin si Metro Manila. And then phone number 912-345-6789. Ayan, continue. Date of arrival. So ngayon ko siya pinifill out. Ngayon kasi tayo mag-upload. Okay. Country ulit. Where you boarded. So Philippines ulit syempre. Nandito siya sa dulo Purpose of travel. Holiday. Mode of travel, air. Mode of transport is commercial flight. And then yung vehicle number, 5J Kemerut yan. 931. Charot-charot lang yan Nasa ticket nyo yan. So date of departure, kunyari uwi tayo ng Saturday. And then ang departure information natin ulit, mode of travel is air. Mode of transport is commercial flight ulit. Vehicle number 5J932. I am a transit passenger, no. Type of accommodation is hotel. And then province is Bangkok. And then district area, nakita ko na to nasa Bangrac. And then hindi mo kailangan yan. Actually guys, may asterisk lang. So ito, check nyo na lang sa Google kung ano yung pinaka-address niya. And I would suggest guys talaga na gawin nyo siya sa bahay. Kasi katulad nito, ang Haggard 289 Bangrac, Bangkok. Ayan, kunyari lang. Tapos continue, health declaration, list or name of the country's territories where you stayed within 2 weeks before arrival. So kung wala naman, then click nyo na yung preview. Tapos ito, kailangan nyo na sa Word. Tung. So reviewin nyo lang information and then I have read and accepted. Click on agree, then click on submit. Okay? Tapos pag sinubmit nyo na yan, check natin. No data. Ito pa pala, email address pala guys. Kasi kailangan maglagay kayo ng valid email address kasi dyan ipapadala yung inyong QR code. So after nun, yun na yun guys. Okay? Wala na. Tcharan! O, diba? Napakadali lang. So, i-check natin kung kailangan ba nating i-present sa IO or hindi. But as of the moment guys, siguro yung immigration is mga 5 minutes walk from arrival gate natin. Pakita ko sa inyo muna. So, pagdating nyo dito guys, marami na kayong makikita na katulad nito. Mga tourism cards na mga shop. Marami yan. Yung DTAC, AIS, at saka TrueMove. Pero, you have the options naman na hindi mo na kumuha. Kasi, again, papunta pa lang tayo ng immigration and once we get to the arrival mismo, arrival hall, doon marami guys, marami pa to. Pati itong money changer, K-Bank, marami yan doon. And syempre, papakita ko sa inyo guys kung saan makakapagpapalit ng murang currency or makapagpapalit ng baht sa yung best rates, kumbaga. Okay? And syempre, follow the signs. Parang last time doon kami bumaba. Ayan lang siya.
Ang maganda din naman dito guys, hindi sila nagtitipid, 'di ba? From walang kuryente at hindi gumagana ng mga aircon at saka walk-a-lator. Dito, never sila nagtipid guys. Mayaman ng Thailand sa mga kuryente. Nakakatuwa, no? And actually guys, habang binabaybay natin, going to the immigration, let me tell you na maraming kumakalat ng mga balita about sa pagtaas ulit ng COVID cases dito. But kung sasali kayo ng mga groups like sa Facebook about mga Thailand travels, marami nagsasabi dun guys sa mga OFW na nandito na ano lang siya, like common flu, ganon. Pero if I were you, kung talagang nababahala kayo na baka mahawaan kayo ng mga COVID, ganyan-ganyan, mag-face mask pa rin kayo, di ba? Lalo na sa mga public places or crowded places. And going back to the TDAC guys, if ever hindi naman kayo nakapag-fill out, kaya rin nakalimutan nyo kasi ang dami natin pinifill out, di ba? Sa atin pala may e-travel na. Dito, pwede pa rin naman kayo mag-fill out at least bago kayo umabot ng immigration para hindi kayo mapagalitan. Yun lang naman yun. So bali guys, nasa first step pa lang tayo, immigration. So ito, may mga nakikita na ako parang sa kaliwa. Actually, dalawa yan guys Isa dito at saka isa pa doon. If ever darating kayo dito ng mga business hours like umaga at napansin nyo na pupuno na yung part na dito, lakad pa kayo dun guys. Meron pa dong isang immigration. Tips kaya sa inyo Ayan meron pa rin dito Exchange Bank for money changer. Tapos meron ding True DTAC 5G. Okay? So syempre, CR muna tayo. Bawal na guys ang phones tsaka camera dito sa immigration, pero CR muna tayo dito. Alright guys, so pasok muna tayo ng immigration and then bigay ko sa inyo kung ano yung pinakita natin, kung papakita ba or whatsoever, kung ano mong gagawin. Then kita na tayo sa baggage claim area. Alright? See you later. A few moments later. Alright guys, so we just passed by the immigration. Syempre, cleared tayo. And guys, maraming mga Pinoy na pinapunta sa dulo ulit para mag-fill out ng TDAC. So kasi guys, na-implement lang siya last May 1st, 2025. Kaya yung iba, hindi pa rin aware. Kaya ayan binigyan ko na kayo ng walkthrough kung paano nagsasalita ako, di ba? Charot lang. So ayun, binigyan ko na kayo ng idea at saka walkthrough kung paano mag-fill out. What if mahaba yung pila dito? Like kung narin dumating kayo dito ng 8 o'clock, mga 9 o'clock, basta business hours guys, OA yung pila dito kasi marami kayong kasabayang flight. And ilang beses na rin namin na experience yun nung hindi pa ako nagba-vlog. Kaya ayun, fill out na kayo. Huwag na kayo maging pasaway. Okay? So after the immigration guys, syempre, we need to claim our luggage. If ever naman wala kayong luggage, naka-hand carry lang kayo, labas na kayo ng custom. Kasi paglabas nyo ng custom, arrival hall na. And, saan ba yun? 12. Ayun. Tapos paglabas nyo rin dito guys, actually marami na ring bilihan ng SIM cards, marami na ring money changer. Pero kahit hindi pa kayo dito bumili, paglabas natin dito sa arrival, mas marami. Papakita ko sa inyo. And aside from yung parang pinaka-process nyo guys dito, actually parang parang ultimate guide na natin dito sa Suvarnabhumi Airport this 2025 kasi once pa lang naman tayo nakabalik dito this year. Kaya ayan, may guide na kayo. Pakita ko sa inyo syempre. So dun tayo galing guys. Ang nilabasan natin yung counter 21. Tapos ayan, may money changer, may bilihan ng SIM card, And alam niyo ba guys na dito sa Thailand is meron silang tatlong network provider. Ang number 1 is AIS, number 2 is True, and number 3 is DTAC. Ito na yung luggage natin. Wait lang. Well, let's put alcohol. Ang arte ng person. Okay, so once you have your luggage guys, pwede na tayong lumabas dito. So may custom. Wait lang, parang nakalock tong ating So ito yung sabi kong custom. Syempre nothing to declare tayo. Tapos dito naman yung may mga goods to declare sa red. Dito tayo sa green. Ayan, last look pala Sa exit B tayo dumaan. O diba? Actually kung may mga eSIM na kayo guys, ang next nito paglabas natin is to buy a SIM card or an eSIM. Dumaan na tayo ng custom. Kakabawal kasi mag-video. Kaya nakaganito yung camera natin. Paglabas nyo guys, ito na yung sinasabi ko sa inyo, yung pinaka-arrival hall natin. Marami na nagbebenta ng SIM cards dito.
May money changer. Actually, pam dulo-dulo. Ayan, no? Pakita ko sa inyo, ah. Ayun, no? Dulo yan, guys. Lahat yan. Pare-pareho. Actually, may AIS do, AIS. May AIS, merong DTAC, merong True, tapos bilang dito. Ganun. Ganun siya. Tapos money changer, K-Bank, and etc. So guys, welcome to the second floor ng Suvarnabhumi Airport, which is yung arrival hall. Yan, ayan siya. Tcharam! So kung gusto niyo naman guys, actually ang next step natin, immigration, claim ng luggage, custom, then SIM card. Okay? So if ever guys, kumuha kayo ng SIM card sa Klook, ang alam ko, ang naaalala ko, doon sa dulo. Doon. Pagkanan nyo, paglabas nyo dito, kakanan kayo, dulong-dulo. Yung sa Klook na booth. Pero may mga options naman kayo again na bumili dito ng mga SIM cards. Ayan. And alam nyo ba na, di ba sabi ko sa inyo, tatlo yung major network nila dito. Yung DTAC, AIS at saka True. And actually nag-merge na guys ang DTAC at saka True. And syempre yung number one pa rin is AIS because of yung pinakamaraming coverage or satellite dito sa buong Thailand. O di ba? Ayan, kaya mapapansin nyo, pag pumunta kayo dito, ayan, nag-merge na siya, may nakalagay na siyang True DTAC. Pak na pak ang information, di ba? Actually, may mga Pinoy ako guys na nakasama. Like, nakakwentuhan ko sila pero hindi na ako nagva-vlog. Yung siningit ko kahapon na shout out. Actually, sila, business yung parang work related yung punta nila dito. Tapos may isang araw lang silang me time or parang pinaka-bakasyon nila or basta ganun. Okay, so we are done here and ano ba? Actually, parking na to guys. Tapos sa taas is ang departure. Hindi. Ano pa yan, 'di ba? Second floor, third floor guys. Ay sige, pakitaan ko kayo ng map para hindi kayo malito. Actually guys, paglabas niyo dito sa arrival hall, paglabas niyo dito sa arrival hall, ayan, arrival hall. Dalawa yung pwede niyo gawin. Mag-withdraw ng cash or bumili ng SIM card. Syempre, paano ba kayo makakabili ng SIM card kung wala kayong cash, di ba? And then unless bumili kayo ng SIM card sa Klook or bumili kayo ng eSIM sa Klook. And ang ginawa natin guys, syempre, bumili tayo ng eSIM guys sa Klook. Yun lang yun. And kailangan na natin siyang i-activate para meron na tayong internet dito. So gano'n lang, same lang siya guys. Since sa Klook nyo siya kinuha, ang gagawin nyo lang, puntahan nyo lang yung pinaka-bookings niyo or voucher niyo, tapos click nyo lang yung activate. Isa-set up nyo na yung phone niyo and then make sure na yung, kung gusto nyo pa rin makaka-receive ng mga OTPs, calls and SMS, piliin nyo yung primary number niyo. Then for internet, piliin nyo yung mismong dito. Lilabelan nyo naman siya ng ipangalan nyo Thailand, ganun, para naman at least alam nyo kung ano yung ginagamit nyo. And make sure na kapag nakasetup na siya, i-turn on nyo lang yung data roaming nung SIM card na binili nyo ha, hindi nung primary niyo. Huwag nyo i-turn on yung data roaming ng primary number niyo kasi matcha-charge kayo ng bongga. Okay, so wait lang. Connect lang ako sa internet. Free wifi naman dito guys sa buong airport. So bali, pag gusto niyo ng free wifi guys dito sa airport, connect lang kayo dun sa AOT, Airport Free Wifi by NT. Tapos lagay niyo lang yung inyong email address, then you have 1 hour free internet. So yung AOT, short for Airport of Thailand. Ganun lang. At least di ba nagbibigay tayo ng information. Welcome to Bangkok. Punta lang natin yung ating Klook. Actually, nagde-depend naman kasi yung price nung sa Klook guys. Depende dun sa araw. At saka kung ilan yung data na gusto niyo. Ganun lang naman siya. Kaya pwedeng magkaiba tayo ng price. Pero still, mura pa rin siya guys. Ayan o. Activate nyo lang. Click nyo lang yung activate. Ayan. Follow the instruction. Aray ko. Ayan na. Yun na yung bago, di ba? So, primary number ko pa rin yung ating primary number. Tapos, cellular data. Papangalanan natin siya ng Thailand or Bangkok. Tapos, click continue. Spoon feeding na to, ha? Okay, guys, make sure naman panoorin nyo yung video. Hindi yung biglang, hindi nyo pa natatapos yung video, may tanong na. Ibig sabihin, hindi nyo pinanood. Tapos, yung tanong nyo, yung sagot niya, nandun sa video.
Wala pang 2 minutes to guys, yung pag-activate ng SIM card ninyo. Okay, so ito, may nag-ask na sa akin ito guys, kung ano ba yung difference ng SIM card, eSIM at saka Wi-Fi, kung gusto nyo mag-Wi-Fi. Tapos ano ba yung pinaka-convenient and so on. So ganito lang yan guys, yung SIM card is a literal na SIM card na papalitan nyo yung SIM card na naka-insert sa phone ninyo. Meron mga phones na ano, di ba, another SIM card slot. Yun, pwede rin naman yun. So gagawin nyo lang is magpapalit-palit talaga kayo ng network. So ganon. Mas mura siya actually compared sa eSIM kasi ang eSIM is electronic na hindi nyo na kailangan ng physical SIM card. And then, wait lang. Default line, primary syempre. iMessage, FaceTime, primary pa rin. Cellular data, ito na yung sinasabi ko sa inyo, bangko. And wag na wag niyong pipindutin yung allow cellular data switching wag. Mabubuang kayo. Okay, so activated na siya. Then let's go to the settings. Puntahan natin yung mismong SIM card na yon sa cellular and then sa SIMs, yung Bangkok, and then turn on the data roaming. Tapos, turn off nyo na yung inyong Wi-Fi and check. Wala. 5G. Boom! Ganun lang kabilis. Ow! Alright. So, next. Kaya akala ko sila na yun. Wala pa yung mga nakasabayan natin. So anyway, next guys is yung eSIM naman. Ang napaka-convenience lang sa eSIM is hindi nyo na kailangan palitan yung number niyo, di ba? So mag-a-add na lang kayo ng eSIMs mismo sa settings, tapos yun na. And yun nga lang, kailangan talaga aware kayo na hindi dapat naka-on yung data roaming ng primary ninyo. Dapat yung mismong eSIM lang ang naka-on kasi kapag nangyari yun, alam nyo na kung magkano charge ng data network ninyo. Sobrang laki. And alam nyo ba guys, share ko lang. Siguro twice, pangalawang labas ko ng bansa guys, Hong Kong. Syempre ano pa yon, ang ginagawa ko, hindi pa uso yung eSIM nun syempre. Tapos yung mga tourist SIM cards, hindi pa uso yon. Ang gagawin mo lang, kailangan mo mag-sign up, kumuha ng parang data roaming sa Globe o kaya sa Smart, ganon. Kumuha ako nung time na yon. That was ano guys, 2014 or 2013. Parang ganon Ang nangyari, alam niyo ba? Pag uwi ko sa bahay, paglabas ng Globe bill ko, umabot siya guys ng 500,000. Hindi ako nagbibiro. Buti na lang, si BFF nag-work sa Globe nung time na yon. Dalawa silang kaibigan ko, dalawang barkada ko. Ayun, na-dispute ko. Kasi sabi ko, hindi ko siya tinurn on. Nag-register ako sa inyo. Nag-register ako sa inyo ng roaming. Kayo yung may kasalanan. Ganon, syempre. O yun, na-dispute guys. Akalain mo 500,000. Good for 4 days lang yon. Kasi syempre, ang ginagawa ko pa nung una is nanonood ako, naglalaro ako. Wala pa yung mga unlimited or data capping Yung mga ganon. Ayun na, shinare ko lang. Make sure na alam nyo kung ano yung turn on ninyo pag nag-eSIM kayo. So ayun, tapos medyo pricey lang siya na konting-konti lang naman. Di naman siya nalalayo sa SIM card. And mas convenient yun kasi wala na akong gagawin. Kumunik lang ako sa internet, okay na ako, pwede na ako lumabas dito, parang ganun. Ang SIM card kasi, insert mo pa siya, and ayun, may i-change ka pa sa settings sa ata, ayun, ganun. And then yung Wi-Fi naman, okay din naman yung Wi-Fi guys, pero mas mahal. Kasi lalo na kung mag-isa kayo, hindi siya advisable kasi lumalabas na parang sabihin natin per day yung bayad mo doon. Mas maganda siya talaga guys if group kayo. Yung hindi talaga kayo mag-iwalay kasi nga nakikiconnect lang kayo sa Wi-Fi. And meron kasi mga up to 3 devices, merong up to 5 devices, mga ganon. Maganda siya for group. Tapos ang hassle lang doon is I think yung pagbalik. And alam nyo ba guys, sa Hong Kong, ito naloloko ako kasi magre-rent kayo ng Wi-Fi tapos magpo-post kayo doon sa Hong Kong group na nakalimutan yung isoli yung Wi-Fi ninyo or yung modem. Andiyan na kayo. Ano pala? Enjoy. Ingat kayo. Enjoy your stay So yun, may mga Pinoy na ay wait, tapasin natin sila. Last na group picture tayo. Oo. Nagbablog ako Dito kaya background natin. Sige. 3, 2, 1. Yan. Ano palang name mo? Hindi ko nakuha. Gab. Noel. Ito syempre hindi ko makakalimutan Mark And shout out Madali maalala. kay Mark, kay Noel at saka kay Gab. Ayan. Mindanao ka, di ba? Ikaw? Caloocan na pa Caloocan, Nalawakan lang din. Pala, lapit na pala. Kaya pala tambayan nyo, SM
Sa likod lang ng SM North. Pag nandun ka meron, lagi ito wala sa Maynila. Wala eh, oo, mas matagal pa ako sa labas kaysa sa bahay. Dito lagi magkakasabi. Ah, nice. Pag nandun ka, message ka na. Oo. Saan ba namin Facebook, Facebook. Yun na. Facebook ha. Ingat kayo ha. Sige. Enjoy ha. Mag-vlog ka pa sa tao. Nag-grab din ako sa babae. Oo nga eh. Ingat-ingat kayo. Ayun, ayun sila. And shoutout pala sa asawa ni sa asawa ni Mark, si Nancy. So ayun na, going back yung sa mga Pinoy. Pinoy talaga guys, ilang beses yun. Sinasabi nila na, hala, nakalimutan po namin isoli yung wifi. Paano po yun? Abay, malay ko. Kaloka kayo, as in. Alright. So we are actually done on this area, on this floor. Tapos, akit muna tayo, may papakita ko sa inyo. Punta muna tayo guys sa 4th floor, sa departure area. Kasi, hindi na natin siya makukuhaan. Ganun kasi ako guys, every time na nagbablog tayo, pag pauwi na, tinatamad na ako. Tinatamad na akong kumuha. Ayan. And pakita ko sa inyo yung map. Map or directory pala, sorry. So, 4th floor guys, departure. 3rd floor, food and beverage. Tapos nasa 2nd floor tayo, arrival. 1st floor, public transportations. And then, basement, yung train to city. Alright, so wala pang katao-tao ha, in fairness. Anong oras na ba? So currently guys, it is 3:44 Bangkok time or Thailand time. And ito, pag nagpahatid naman kayo guys dito, nag-grab kayo or nag-taxi kayo, dito ang labas ninyo. I mean, dito ang baba ninyo. Diyan sa labas, yung pinaka-drop-off point. Pagpasok niyo dito, marami na ditong luggage services guys, like yung wrapping service. Pero I would suggest not to do it here sa taas kasi mahal. Like 250 baht per luggage. Yung kunwari, meron kayong sako, yung ganon, yung parang, ano ba yon, yung divisoria bag. Pag pinagdikit nyo lang siya, ano pa rin siya, counted pa rin siya guys as isang luggage. So mahal dito. Ang pinakamura niyan guys is nasa basement. Tuturo ko yan sa inyo. Okay. So at least wala masyadong tao guys. Napakalaki nito. And yung counters niya is hanggang V. Letter V. So ito. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, U, N, V. Ayun, UV doon. Tapos maraming upuan dito. And actually guys, marami pa rin nagbebenta dito ng SIM cards kahit nasa taas na kayo, kahit nasa departure area na kayo. Tapos ito yung escalator guys, ayan. Sa nakita, yan yung pinakamalungkot na escalator kasi once you go there, you go up, goodbye Thailand na. Papunta na yan ng immigration guys, departure. And ang naalala ko ha, if I'm not mistaken, ang Cebu Pacific is nasa banda doon, yung letter N ata. Ayun. Ano pa bang meron dito? Ayun. Aside from dito guys, maraming doon, maraming shops doon sa kabilang side. Meron pa diyang 7-Eleven, merong mga ATMs. And actually guys, wala pa tayong cash. Ang gagawin natin, mag-withdraw tayo through GCash, using GCash. Ayan, may mga SIM cards din doon sa dulo ng mga counters na yan. May ATMs ako nakikita dito. And then maraming upuan. Marami kayong pwedeng pwestohan. Sabi ko nga sa inyo, hindi sila madamot guys. Ayan no. At saka nakakatuwa kasi wala pala masyadong tao ng ganitong oras. Actually, pwede naman gumala-gala dito. At ito pa. Alam niyo ba guys, na aside from hindi sila madamot, kahit hindi kayo lilipad, maghahatid lang kayo, pwede kayong pumasok dito. Walang masisita sa inyo. Ayan, lakarin lang natin to. May papakita lang ako. Thai Airways pala to. And uso na rin dito yung mga self-service kiosk guys for check-in. Ayun, walang katao-tao. Ang cute. So, pakita ko na sa inyo yung nakakalungkot na escalator. So, papasok kayo dyan guys. Ayan, may K-Bank, may currency. Tapos may mga toilets dito. Ayan, papasok lang kayo dito. Ayan na. I-scan nyo lang yan, tapos go away up, and then cry na. Ayun. Ayan siya, oh. Okay. Ay, mga be.
Anong pangalan yung mga be? Ayan, no? Ang cute. Ang gwapo naman nung dalawa. Uy, wala pa tayo nakikitang ganyan. Oh my God, dito lang tayo nakakita sa Thailand. Kasi nakaka-imbay sa ano? Mas mangigibabaw pa rin yung pagka-imbay mo kasi walang, ang init talaga guys sa boarding. Sa NAIA, nakakaloka. Under maintenance daw yung kuryente nila o yung siguro yung electrical camera route. Kakasabutin nila may fan tayo. Okay, so we are done on this floor. Baba tayo ng 3rd floor for the shops at saka mga restaurants. Very quick lang. Hindi naman tayo nagmamadali guys. Kasi hanggang basement guys, may ituturo ka sa inyo. Okay? Let's go. Elevator ulit tayo syempre. Woo! Whee! 3rd floor. Shops and resto. Tapos, skip natin guys yung public transportation, yung 1st floor. After dito sa 3rd floor, baba agad tayo na basement kasi ang pinaka-last stop naman natin is yung yung 1st floor. Okay, nasa 3rd floor tayo sa shops and restaurant. At dito guys, kunyari matagal pa yung ano nyo, may mga layover kayo, mga sabi natin 3 hours, 4 hours, 5 hours, pwede kayong matulog dito guys. Marami natutulog dito. Actually kahit sa basement, makahanap lang kayo ng upuan, pwede nyo solohin. Wala dito yung magigising sa inyo para artihan kayo or awayin kayo. Ganon. Siyempre pakita ko sa inyo pag nagugutom na kayo. Actually guys, recommended kasi mag-elevator kapag meron kayong mga luggages. Kasi tignan nyo yung mga walk-a-lator nila. Once na mabitawan nyo yung luggage ninyo, dire-diretso siya. Hindi siya escalator guys, travelator siya. Look at that. Kaya huwag kayong arte-arte. Pero ang ganda in fairness ha. So ayan na, nasa 3rd floor tayo. Ano ba yung pwede natin makita dito? May car park, may medical clinic, may CIP room, may reception room for Buddhist monks, may Muslim prayer room, may spa massage, may ATM, may exchange. Hindi natin lilibutin to guys, pero ako na sabi sa inyo, puro shop, puro resto. May K-Bank, may KFC, may Burger King, merong Chinatown, may Boat Noodles, may Bento Sushi. Tapos may Thai restaurant, may Starbucks. Tapos after Starbucks niyan, akala nyo yan na yun. Paano lang siya? Pa ganun. Sa likod ng Starbucks, dire-diretso pa yun. May Thai restaurants and bakery. Tapos may toilet pa rin. Tapos ito, ano na yan? Puro upuan na. Tapos may mga charging station dito. Ito. Ayan, dire-diretso na yan. Ang dami, di ba? Wala kayong kaagaw. Nakakatuwa. Ang yaman talaga. Kaya gusto ko dito guys. Kasi aside from kabisado ko na dito, yung pasikot-sikot, marunong tayong mag-Thai, konti, basic Thai. Tapos, ganito pa. Hindi sila madamot. Okay, so we are done on this floor. Punta na tayo guys sa basement muna ha. May papakita rin ako sa inyo sa basement. Tapos, ang last stop natin is sa 1st floor. Actually guys, ang parang disadvantage lang ng flight natin na kinuha. Di ba bumiyahe tayo? Actually, ang original na flight natin ay 11:10 pero nakalipad tayo ng mga 12:30. Darating kayo dito talaga ng madaling araw. Ang disadvantage lang niya is maghihintay talaga kayo. Either maghintay kayo guys ng bus to city or yung airport train to city, or if ever naman nakapagpabook na kayo ng parang 1 day ahead sa accommodation ninyo, pwede na kayo mag-taxi or mag-grab. Katulad ko guys, actually nakabook na tayo sa accommodation na natin, and sabi ko sa kanila darating tayo doon ng mga around 4 to 5. Actually we're just in time. Tapos ayun, yun nga lang, hindi natin na-enjoy yung parang ilang oras natin, pero at least pagdating natin doon makakapagpahinga tayo. Kasi kapag kunyari ganitong oras kayo dumating, tingnan nyo 4 AM pa lang, tapos ang accommodation is ang standard check-in is 2 PM. So sobrang haba, di ba? Or kung ayaw nyo naman ng ganito, yung maluloka pa kayo sa kakaisip kung anong dapat yung gawin, ang gawin nyo na lang, kumuha kayo ng flight ng umaga ang dating dito. Like kunwari, merong flight dito actually 5 AM ata, tapos dating kayo dito ng 8, mga ganun. Okay, so nasa basement floor na tayo. Pakita ko sa inyo. Dito tayo galing sa elevator. Ayan. Ito. Tapos wala na to. More on parang office na yan. So anyway, dito tayo punta sa kabilang side. And meron pa rin dito guys, katulad yan, sasabi ko sa inyo guys, every floor may mga SIM cards shops. Ayan o, may DTAC at saka merong AAS. Sawadee Cup. May Thai food and noodles, pero mamaya pa yan guys. Ayan o. Tapos ito yung sasabi ko sa inyo na allowed matulog dito.
Ayan, may KeyBank currency exchange din dito. Tapos lalakarin natin yan. Nakakatuwa. Meron na yan sa SM. Naglilinis, robot. Tapos, meron dito guys, 7-Eleven. Ayan o, makikita nyo ba yun? Wala pa tayong cash. Doon na tayo sa first floor, mag-withdraw. Hindi mo natin kailangan guys, bumili kasi may malapit na 7-Eleven doon sa accommodation natin. And mag-i-stay ulit tayo guys around Silom. Kung naaalala nyo yung pinag-i-stay natin before yung Silom Space Hostel, sa mga susunod na araw, doon tayo. Pero magto 2 nights muna tayo sa Ibis, Silom, Bangkok. Ayan, 7-Eleven. Namiss ko na siya. Ito yung Hong Tai, ay Poishan pala. Ayan. Tapos, punta tayo dito. May ipapakita ko sa inyo guys. Lagay ko lang yung luggage ko dito sa gilid. Ano naman dito guys? Safe naman. Okay, pag nasa basement kayo guys, nandito na yung best rates ng mga money changers. Nandito rin yung airport train going to Silom, Siam, or sabihin natin going to the city. Nandito rin yung pinakamurang baggage wrapping service. Tapos may mga ATMs na rin dito, at saka may mga nagbebenta na rin dito ng SIM cards. Okay. So ito, sarado kasi. Sinarado nila. Pero ito guys, yung mga ticketing machine ng airport train going to the city. That's 45 baht. Pakita ko sa inyo ha. Ayan, meron niyang ilang station. So one of them airport, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Merong 8 station. Kapag pupunta kayo guys ng Siam or Silom, ang bababaan nyo is Payatay. So that's 45 baht. One way lang yun. Tapos yan yung mga pwede nyo babaan. Depende sa accommodation ninyo. May Payatay, interchange to BTS. Merong Makasan, interchange to MRT. Tapos Suvarnabhumi Airport. Ganun siya. Tara, punta tayo dito sa side na to. And actually guys, aside from SIM cards or any activities na pwede nyo makuha sa Klook, meron din doon na Rabbit card. Para siyang equivalent ng Octopus card sa Hong Kong or Macau Pass or basta ganun yung mga ginagamit nila, Easy card sa Taiwan. Meron din. And actually, meron na ako kasi kinuha last time pa. At may laman pa siya. Pwede nyo siyang itago. Hindi nyo siya kailangang isole. Yun yung magiging parang beep card nyo na pwede nyo pambayad sa MRT, sa 7-Eleven, sa mga convenience store. Tapos, doon tayo galing, di ba? So ito. Meron ditong Smile Wi-Fi. Kung umorder din kayo ng Wi-Fi or SIM cards, nandito sila. At ito yung sasabi ko sa inyong luggage service. Sa taas guys, magkano? Again, di ba 260? Dito guys, look. Napakalaki ng difference. 120 baht. Ayan. Di ba? O yun pa. Tapos, best exchange rates or money changer guys is itong tatlo. Happy Rich, Exchange, or K Exchange, or Super Rich. Actually guys, nag-open to kasi ng 5:30 AM up to 11 PM. Itong tatlong yan. Tapos, usually, pag first time nyo, makikita nyo guys, sobrang haba dito sa Super Rich. Kasi ito talaga yung pinakakilala na nagbibigay ng best rates ever dito. Pero, ito ang hindi nyo alam. Maraming ang tao nakapila dito kasi ito lang yung kilala. But, guys, itong tatlong to, pare-pareho ng rates. Hindi nyo kailangang pumila lang sa iisa. Ayun. So, pare-pareho lang yan. Itong tatlo ha, na nandito. Pero itong KBank na to kasi, marami nito sa, yun pa nga lang, meron dun sa bungad, di ba? Tapos meron sa taas. Iba yung rates dun guys. Basta itong tatlo dito sa basement, pare-pareho ng rates. Hindi nyo kailangang pumila lang dito sa isa. Ayan ha, makinig kayo. Kukonyatan ko kayo eh. Ilang beses ko na yung experience. So, sabi ko, bakit ang haba-haba ng pila dito? Tapos pag-check ko, pare-pareho lang pala ng rates. So after nun, meron ulit ditong luggage, delivery, and storage naman. Kunyari, kung gusto niyo pang gumala-gala. At nandito na kayo sa airport, ayan. Tapos ito guys, mga sleeping, tawag doon, mga boxtel or yung pwede kayo matulog dito. Ayan, ito, iba-iba yan na, Avagard, Boxtel. Itong Avagard parang medyo may pagka alien style or outer space style. Ayan, quiet zone na yan. Hindi ko lang alam kung magkano. Ayan, Boxtel to. Dito daw mag-check-in if ever.
O di ba, kung kunyari kung may mga, kung dito yung layover ninyo, naaabotin ng 12 hours, pwede na. Saan mag-check-in? I think dito, sa screen na to. Kaso close sila, 10 AM pa. Alright, so we are done here. Diba? Again guys, basement to ha. Tapos syempre, pag nagpapalit na kayo ng pera, ayan, pwede na kayong gumala. Pwede na kayong bumili ng SIM cards, pwede na kayong mag-taxi, mag-grab, at mag-grab pala tayo. Again guys, since mag-grab tayo, yung grab na ginagamit ninyo sa Philippines, hindi nyo na kailangan baguhin. Wala kayong kailangan i-update. Mag-automatic update na siya guys. Basta masagap niya lang kung nasaan country kayo. Then, good to go na yon. Huwag kayong pasaway. Wala namang pasaway. Okay, sa mga ATMs din dito. PAC, TTB. Okay. Oh, wait, sige mag-ano na tayo. Mag-withdraw na tayo ng cash. Gagamitin natin yung yung ating GCash. Magkano kaya withdrawing ko? Guys, look oh. Look. Ayun. Ano muna tayo guys? Nag-check ako. So, bali, dito sa TT Bank. Sorry. TTB ATM. Ano ba yan? Gutom lang ako. May namimiss ako. So, bali, same pa rin. 220 baht yung transaction fee. Kada transaction fee yun na. So again guys, nag-try ako mag-withdraw doon. Ang conversion niya ng 20,000 baht is 36,557 and 58 pesos. So ito merong currency exchange. Try din natin dito. Pwede naman mag-try kung gusto niyo. So try natin sa K-Bank kasi nga marami pa tayong time, diba? Ayan, ingay naman. Charot lang. Let's say 20,000 ulit. Okay, same lang yung transaction fee niya. Every withdrawal is 220. Tapos check naman natin. Ay! Oh my god, hindi na nagsabi kung magkano. Shoota ka? Bakit hindi ka nagpakita ng conversion kung magkano? Ito yan guys sa K-Bank. Kalo, na-withdraw tuloy natin 20,000. Okay, so check natin sa GCash ko guys kung magkano yung nabawas. Ay, guys, di ba doon sa doon sa TTB, ang pinaka-conversion niya or mababawas sa inyo is 36,557. Dito guys, sa ilalim lang to sa K-Bank, nag-withdraw ako ng 20,000 din. 34,000 lang, 613. Not bad. From 36,500, 34,600. So parang 2,000 pesos. Yung difference niya, ay okay pala. O sige, wag tayo Hindi na ako na-imbay. Okay na yon. O di ba? Hindi ko alam na biglang mag-withdraw pala siya nang walang tanong-tanong kung magkano or sabi-sabi. Na-withdraw natin. Ayan, okay pala. Ang maganda lang kasi guys sa GCash, yun na nga, lahat ng transaction nyo, marireceive nyo rin kung magkano. Di ba? Okay, so we are done dito sa basement. Our next stop or last stop will be the first floor, yung kanilang public transportation. Ayan, so pwede na kayong bumili. Kaso meron naman tayong rabbit card eh. Hindi ko lang alam kung magkano yung laman, pero pwede nyo siyang palagyan guys, pa-loadan sa mga BTS station. Actually, hindi ko lang alam kung pwede sa MRT, sa 7-Eleven. Okay, so nandito yung isang elevator. Actually, first floor lang naman tayo. Ayan. Okay. Just one. Okay. Alright, so nandito tayo sa first floor guys. Ito ang public transportation and bus. Ayan. So actually, paglabas nyo, nandun yung mga taxi, grab, dyan yung pick-up point. Tapos, ang papakita ko sa inyo dito guys, ito, marami ulit dito ang nagbebenta ng mga SIM cards. Di ba nga, sabi ko sa inyo, hindi kayo mawawalan. Tapos may mga toilets din dito. Pwede rin kayo pumunta doon sa dulo kung gusto niyo. Tapos may money changer din dito. Pero yung kilala dito guys, yung pwede nyo puntahan is itong murang food court dito sa first floor. Yung tinatawag na Magic Food Point Airport. And usually guys, yung mga kumakain dito, mga staff ng airport. Kasi dun sa third floor, syempre mga shops, di ba, mga restaurant, mga medyo pricey. Pero dito, authentic food. And then,
Pag umaga guys, ito, may mga van service na rin dito. May mga bus service kung gusto niyo kumuha. Going to, direct to hotels na to guys. Sa Tontong, Lo Chinatown, Old Town. Ito, van service din. Ito rin, van service. Ito, going to Pattaya guys. Itong pink. Next bus is 7:30 a.m. Ito pala guys, so kung gusto niyo dumiretso ng Pattaya, 122 baht lang. Tapos, from Suvarnabhumi Airport, departure time 7:30, 11:30, 1:30. Tapos from Pattaya naman, 6:30, 10:30, 2:30 p.m., 4:30 p.m. Pwede na ha, for 122 baht. Tapos ito, may Pattaya din dito, may Wahin. Same din, bus. May Khao-San. Ayan. Going to Pattaya Thai BTS. Tapos ito yung sasabi ko sa inyo, Magic Food Point. Basta safe dito guys. Huwag kayong ano. Tapos, karamihan sa mga food court dito, kailangan nyo magpapalit ng pera into card, cash card yung tinatawag. Dito yon. Tapos, ano naman siya, refundable naman kung hindi nyo naubos. Ayan o. Parang ang sarap. Nagugutom na ako. Ayan. Alright, ang gawin natin guys is labas tayo, papakita ko sa inyo. May papakita ulit ako sa inyo. Oh my god, parang matching, nabitin. Dito muna tayo labas sa gate number 8. May i-explain lang ako, okay? So ganito, di ba ito yung Magic Food Point? Ito. Dito guys, every entrance exit may mga ATMs. Ayan. Tapos meron ding ATMs doon sa number 7, sa number 6. Tapos pag magta-taxi kayo, kung gusto niyo lang naman mag-taxi, hindi kayo agad-agad pwedeng sumakay, okay? Kasi meron silang mga taxi kiosk na nandun, kailangan nyo mag-print ng ticket. Tapos saka nyo lang hahanapin yung kung saan yung bay number ng taxi ninyo. Kasi magdidepende yan kung short distance, kung small cars or large car. So depende na rin yun sa mga luggage ninyo. And meron din dyan guys na kapag lumagpas kayo ng dalawang luggage lang kasi yung allowable. Then pag lumagpas kayo, additional 50 ata siya or 20 per luggage. 20 baht or 50 baht. Ganon. So ito yung mga taxi. Marami yan. Bahala na kayo kung ano gusto nyo. Kung large, Cameroon. And then kung magbabas naman kayo, yon yung bus or van transfer. Dito yan sa kabila. Sa second lane. Kasi ditong first lane, ito yung mga pang bus, pang taxi. Ito naman guys, may taxi charge by meter. Electric taxi yan. Medyo mahal. Natanong ko na dyan before. And then ito naman, express bus stop, 6 o'clock, meron from, ito yung mga dadaanan. 60 baht lang. Itinerary, Suvarnabhumi Airport, going to Khao-San Road, dadaan ng Wat Chana Songkram, tsaka Sanam Luang. And then, ito yung sinasabi ko sa inyo na ticketing machine for taxi. Ayun yung mga ATMs oh. So, merong large taxi, merong regular taxi, may short distance. Ayun, punta lang kayo doon, tapos magpiprint kayo. Syempre hindi tayo pwede magprint kasi kawawa naman yung naka-next in line. Tapos hindi tayo sasakay. Edi, pupunta ulit siya sa dulo instead na turn niya na, di ba? Okay, so actually, yun lang, we are done. And then, kapag mag-grab kayo guys, dito tayo sa, dali lang natin to. Dito kayo kailangan mag-grab kasi dito lang yung pinaka-pick up point niya. Ayun, nakikita niyo ba yun? Pick up point ng Grab. Lapit pa tayo. Pero guys, mainit. Mainit. Parang ito lang yung yung pakiramdam ko dun sa airport natin. Ayun, basta tatawid kayo. Gusto ko na pumasok agad. Ito yung mga counter. Or mga machine pala, sorry. Dito rin naman tayo tatawid. At saka meron din dito, ayan din oh. Mga counter na mga taxi. Ayan siya. Ayan pala 50. Na. Ayan. Pak. Ayun, ito yung sabi ko sa inyo. 20 baht pala guys. Additional luggage, 20 baht. Up to 2 yung free. Ganon siya ha. Medyo ang init. Bakit ko ba siya ina-emphasize? Kasi guys, merong nag-share ng experience niya. Nagreklamo. Sabi niya sa group, scam daw yung mga taxi kasi siningil daw sila ng additional luggage. So yun, ang ending, hindi nila alam na may ganong policy. So edi ang ending, napaya sila.
inaaway sila ng mga nagko-comment doon na kasi huwag kayo sasakay ng kung ano-ano or huwag kayo magta-try ng mga kahit anong activities mga kayo na hindi kayo aware. Kaloka. So yun yung Grab. May init eh. Ayun, may Grab Lounge, may pick-up point. Doon tayo mamaya. Wait lang, ang init. Ayan, wow. Ah. Woo. Dito muna tayo. Malamig dito. Ayan natin, sabi ko sa inyo, ginagawang tulugan. Dito lang tayo, sa wala masyadong tao. Grabe yung init sa labas. Nakakaloka. Kasi, sabi ko, ala, hindi pa tayo nag-vlog sa labas. Ganito na yung init. I mean, mga activities natin. So actually, yun lang guys. Yun yung share ko. Syempre, so guys, let me tell you na mag-i-stay tayo sa Ibis, Silom, Bangkok. So along Silom siya. Kasi nga, points lang yung ginamit ko. Nakalibre tayo ng 2 nights. Yung Accor points ko, nakalibre tayo ng 2 nights. Tapos lilipat tayo ng Silom Space Hostel kung saan tayo dating nag-i-stay. So guys, after this, punta tayo sa ating accommodation and I think siguro mga 40, hindi naman 40, mga 25 minutes yung magiging travel time natin from here sa Suvarnabhumi Airport going to Ibis, Silom Bank. And naka-check-in na tayo guys. Tapos they're actually waiting for me. And I hope nagustuhan nyo yung ating parang ultimate guide dito sa Suvarnabhumi Airport. And sana may natutunan kayo. So please make sure lang na aware kayo guys at saka tatapusin niyo yung ating videos from start to finish para at least maging aware kayo sa mga pwedeng gawin dito sa Suvarnabhumi Airport. So basta sana nag-enjoy kayo. Bahala kayo kung hindi. Yun lang. Kung nagustuhan nyo guys, please like this video and share. And syempre, please subscribe to my channel Mark Paragas Official and hit the notification bell para updated kayo sa mga upcoming travel vlogs pa natin. Guys, enjoy life. Live right to the fullest. Enjoy every moment. You will never get to this age again, so please do whatever makes you happy and follow me as we discover the world one step at a time. See you guys tomorrow. Mama chup chup everyone. I love you all. Bye bye.